Bumisita ngayong araw sa Pilipinas ang Pangulo ng South Korea para sa unang state visit sa bansa. Balitang umaabante mula kay Eileen Taliping. Pinagtibay ng Pilipinas at South Korea ang 6 na bagong kasunduan na magpapalakas sa strategic partnership ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapalakas sa maritime cooperation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at counterpart nito sa Korea at kasunduan para sa feasibility study sa Bataan Nuclear Power Plant sa layuning maisulong ang posibilidad na paggamit ng plantang nuklear para sa enerhiya. Sa ginanap na bilateral meeting sa Malacanang, nagpalitan ang dalawang leader ng pananaw sa international at regional issues, partikular sa usapin sa West Philippine Sea at Korean Peninsula. Ayon sa Pangulo, ang pagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa ay magsisilbing driving force para sa mas malalim na kooperasyon ng Pilipinas at South Korea. Kabilang sa iba pang sinalyohang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay Memorandum of Understanding on the Economic Innovation Partnership Program, MOU for Strategic Cooperation on Critical Raw Material Supply Chains, MOU para sa Coastal Road Project sa Samar at MOU sa Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1 at Panay-Guimaras Negros Island Bridges Project. Dumalo din ang Pangulo sa Philippine Republic of Korea Business Forum sa Manila Hotel na inorganisa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Federation of Korean Industries. Dinaluhan ito ng mga malalaking negosyante mula sa Korea at Pilipinas na naglalayong makakuha ng malalaking pamumuhunan para sa bansa, kabilang dito ang Korean Business Airlines Company, Hanwha Aerospace, Hyundai Motors, Samsung Electronics at iba pa. Sa panig ng Pilipinas, dumalo si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, Burgundy Group of Companies, Cebu Pacific, SM, Aboitiz, Ayala Corporation at iba pa. Ako si Eileen Taliping, abante sa balita at serbisyo.